Hello again guys, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time bago makapag-upload ulit kasi medyo busy talaga. But now, we have another video para sa karagdagang kaalaman. Itong video naman na ito ay tungkol sa different types of SSS email. And I hope natapusin niyo itong video na to para sa karagdagang kaalaman. So let's go! Alright, this email is from SSS members who posted inquiries on Facebook page I created. You can actually join the group SSS Math Ben question and answer. I'll put the link below so you can join my created group. Pwede kayo mag-post ng mga inquiries nyo para at least masagot po kayo ng ibang mga members na same scenario with you. I created that Facebook page or a group to help you guys reach out answers sa inyong mga concerns. So, yung first email natin is ayun. Kung kailangan niya mag-submit po ng birth certificate na live birth, yun po ang kulang. Kailangan kasi naka-CTC siya. Matatakakan niyo po yun sa municipal university. Konti lang naman yung ilalabas yung pera. So, yun yung kailangan. Not actually needed to be PSA as long as meron siyang CTC. Yung green, pwede siyang patatakan ng CTC para at least i-accept siya ng SSS. So, yun yung about dito sa email na to. Yun yung kulang. Kaya siguro na-reject ang kanyang maternity benefit application. So, next naman. Okay, so sa next email naman tayo. It says on the email that rejected yung kanyang maternity benefit application due to the following reason. The member name per supporting document is different per SSS record. Under proof of birth certificate upload per copy, PDF upload 1. Okay. So, yung sinasabi lang po sa email ng SSS na-reject siya kasi yung pangalan po na naka-indicate doon sa mga supporting documents na binasa niya at doon sa record ng SSS ay hindi po magkatugma. Kailangan po pareha po yun. For example po, meron na po yung member ng SSS. But then, yung mga pinasa niya supporting documents, married na yung status niya. Bali surname na ng husband niya. And then, yung sa record ng SSS, single pa rin. So, yung dati pa niya surname. Possible, yun yung maging reason due to surname. And, kulang din siya ng file ng birth certificate. And, kailangan po naka-submit din yun. In PDF file ang sabi. So, isang document lang yung pwede mo talagang ipasa. Okay? So, yung ganun po yung gagawin. Yun po yung naging problema niya. Kaya na-reject po ang kanyang maternity benefit. So, next na tayo. Okay, ito namang email na to. Kapag nag-salary load po kayo, yan po yung email na approve na po ang inyong salary load. So, kapag ganyan po yung email ni SSS, naka-indicate po dyan kung magkano yung makukuha ninyo. Ayan, yung amortization, yung amount, then yung date naman, kung kailan siya na-approve, yan, nandyan siya. Ganyan po yung itsura ng reply po ng SSS or email po ng SSS once na ma-approve na po ang inyong salary load. So, next naman. Okay, so this email naman saying na nag-request po kayo na i-reset ang inyong password.
Once na makalimutan niyo po yung password niyo sa SSS, magre-reply po yung SSS ng ganitong email. Ang gagawin niyo, i-reset niyo po siya. May i-click po kayo dyan. Ayan, yung reset. And then, magdadirect siya dun sa page na mag-i-input kayo ng inyong personal data like birthday. And then, yung 6 last digit ng inyong SSS para ma-reset po. And then, i-send po yun sa email niyo, indicating the username and then, yun nga, successfully reset your password. Ganun po yung naka-indicate doon. Later on, baka may makuha naman din ako na email na successfully reset na yung password. So, for now, eto, yung i-re-reply sa inyo ng SSS once na gusto nyo magpa-reset ng password. Okay, next. Okay, so this email is about disbursement. Kapag nag-apply po kayo, nag-enroll kayo ng disbursement account, ganito po yung i-re-reply ng SSS once na matapos. Meron siyang transaction number, pero hindi pa ito yung pinaka-final na email nila. Meron pa kayong iintayin ng isa para pakita nyo kung approved na ba or ready for disbursement ang inyong account na in-enroll. Bali, bago kayo ma-approvehan ng inyong loan or benefit, pag nag-apply kayo, kailangan approve ang inyong disbursement enrollment module. Doon sa account mo, doon siya may ilalagay sa active disbursement account. Ibig sabihin nun, pwede na kayo makapag-claim ng benefit o loan once na naging active ang inyong in-apply na disbursement. Meron pa kayo isang i-hintay yung isang okay, so transaction number lang yung binigay dito sa inyo. So, next. So, ganito naman yung makukuha ninyong email once na-approve na ang inyong disbursement account. So, ready for loan application tsaka benefit application na siya. So, kapag ganito yung email na nakuha nyo, meaning ready na kayo for application ng loan and benefit. Yan yung na ma-release. Kapag itong email naman ang inyong na-receive, meaning na-reset nyo ng password, successfully reset or nabago nyo na yung inyong password sa SSS. So, ganyan yung magiging email sa inyo. Okay, so kapag ganito naman ang inyong na-receive na email, meaning yung in-apply nyong maternity benefit application sa inyong employer is approved na. So, nakalagay dyan yung date. And then, yung amount kung magkano po yung inyong ma-release. So, congrats kapag ganyan yung email na na-receive. Okay, ganito naman yung magiging email ni SSS. Basta mag-try kayo mag-register ng inyong account. Pero, meron na kayong existing na account. So, meaning, possible na doble. Pwede kasi madoble yung account. Meron na kayong nagawang SSS members account. Yung company mo or ikaw, possible na nagkaroon ng conflict between that. Pero ang gagawin nyo lang or advisable lang gawin is ask mo po yung inyong employer kung gawin po ng SSS membership account or pwede nyo siyang i-reset password once na yun pa rin yung email na ginamit nyo. Kailangan po updated ang inyong email. So, yun. Yan, ganyan po yung magiging email sa inyo ni SSS. Bawal po kasi mag-doble talaga ng account. So, yun lang. Okay, ito namang email na to is na-recheck yung kanyang maternity benefit application kasi hindi siya nakapagpasa ng maternity notification bago siya manganak. So, kailangan makapag-submit po kayo ng inyong maternity notification o yung MAT1 bago po kayo manganak as soon as possible para at least hindi magkaroon ng conflict sa pag-claim ng benefit. And then, tulagin siya ng birth certificate, PDF file po yung isang upload lang. Ay, isang file lang yung kailangan i-upload. So, PDF file siya. Okay? And mga ka-morning stars,
hanggang dito na lang muna. Abangan niyo po yung part 2. I-upload ko rin siya. Medyo marami kasi classification ng email yung SSL. So, pero I'll try my best to get all those and explain it to you guys. Para makatulong po sa mga ka-SS natin dyan na same scenario with the others. Para mabigyan po ng kalinawan. But I'm not saying na tatrabaho ako sa SS. No, I just comprehend the email carefully. Kailangan kasi intindihin mo talaga siya mabuti kasi we're not same of mindset. Hindi naman talaga lahat magkapare ng iniisip or yung utak natin. So, different understanding yan. Pero, ayun, I'm here to explain it to you guys para at least matulungan po kayo sa inyong problems. Okay, so, abangan lang po yung part 2. So, thank you for your time. I hope na i-like nyo po, subscribe ang aking channel, at abangan po yung mga iba pang i-upload kong videos.